Kaya napakaliwanag ang sabi dito sa Isaiah chapter 44 verse 6. Ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, hari na tagapagligtas ng Israel. Ako ang simula at siya rin ang wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Walang ibang Diyos maliban kay Yahweh. Nang sabi sa verse 24, ako si Yahweh, ang inyong tagapagligtas, ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isang ang nagladlad nitong kalangitan at nag-isa ring lumikha ng sanlibutan. Yang sabi dito sa Isaiah chapter 42 verse 48. Sabi sa Isaiah chapter 42 verse 8, ako si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Walang ibang Diyos na maaaring umangkin sa aking kaningningan, ni makaagaw sa aking karangalan. Kaya maraming mga tao sa ngayon, dapat makilala natin ang tunay na Diyos na lumikha ng sanlibutan. Siya nagbibigay ng hangin sa ating ilon upang tayo mabuhay sa ibabaw ng daigdig na ito. Yang sabi dito, siya lamang nag-isang Diyos na lumikha at tunay nagmamahal sa atin. Nais ng Diyos ang ating kabutihan kung tayo ay sumunod sa Kanya. Kaya sabi dito sa 1 chapter 6 verse 44, walang makakalapit sa akin maliban dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Walang makalapit kay Kristo Jesus kung hindi siya dalhin ng amang nasa langit. Paano siya dalhin ng amang nasa langit? Sabi sa verse 45, nasusulat sa aklat ng mga propita at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natutong lumapit kay Kristo Jesus. Totoo yan. Maraming mga tinatawag na Kristiyano, ngunit ang lumalapit lamang sa Diyos Ama, ang makalapit kay Kristo Jesus. Paano tayo makalapit sa Diyos Ama? Pakinggan natin ang Kanyang salita. Salita ng Diyos, pakinggan natin upang tayo ay ibigin ng Amang nasa langit. Kung pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, ay ibigin tayo ng Amang nasa langit. Kaya makalapit tayo kay Kristo Jesus sa pamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita. Salita na nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag yung sabi dito, nasusulat sa aklat ng mga propita at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natutong lumapit kay Kristo Jesus. Totoo yan ang lahat na nagbabasa ng Biblia, nakikinig ng salita ng Diyos, ay natutong lumapit kay Kristo Jesus. Paano naman ang mga Kristiyano na hindi nagbabasa? Kaya napakalayo nila kay Kristo Jesus. Hindi sila marunong lumapit kay Kristo Jesus. Kaya ito ang ating batayan, ang salita ng Diyos. Pag pinakinggan natin ang salita ng Diyos, pagmamahalin kayo ng Diyos dahil inibig nyo ang Kanyang salita. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Yang sabi naman dito sa unang Timothy, ay ganito ang sabi sa unang Timothy chapter 4 verse 6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituro mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito
At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at ang tunay na aral ang sinusunod mo. Itong tunay na aral ng Diyos, aral ni Kristo Isos, nakasulat sa banal na aklat. Ito ang kanyang aral na nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kaya ang sabi dito sa mga awit chapter 19, verse 7, ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na dulot sa tao ay bagong buhay. Yaon kanyang mga batas ay mapagkatiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat na kaisipan. Kaya itong batas ng Diyos, ang kanyang salita. Kaya pag binasa natin ang salita ng Diyos, binasa natin ang kanyang batas. Batas na dapat nating sundin kung paano tayo makarating sa langit at kung paano naman tayo mapapahamak sa impyerno. Sa pamagitan ng kanyang salita, matuto tayo, maunawaan natin ang tunay nating kalagayan. Dahil nakasulat ang lahat dito sa banal na aklat, bago pang likhain ng sanlibutan ay naisulat na ang lahat hanggang sa katapusan ng daigdig. May mga revelasyon dito na hindi pa nangyayari at sa ngayon halos nakikita natin nangyayari na sa ating kapaligiran. Marami na mga palatandaan ng pagbalik ni Kristo Isos. Kaya dapat tayo matutong mag-aral ng kanyang salita. Kung nais natin maligtas, kung mahal natin ang ating sarili, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya sabi sa awit, chapter 19 verse 8, ang tuntunin ibinigay ni Yahweh ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito'y sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, iyang bungang idudulot. Iyang pangalan kay Yahweh ay mararapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral sa parati. Pati ang mga hatol niya matuwid, katulan, apag siya ang humatol, ang pasya niya ay pantay-pantay. Ito higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay ng hangad na makamit, tamis pa kaysa pulot ng putyutan, sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito'y ang dalisay at malinis. Ang utos ng Panginoon ay alipin mo at lingkod ay mayroong gantimpala kapag ito'y sinunod. Hallelujah, purihin ng Diyos. Yang sabi sa verse 13, ang lingkod mo ay ililigtas sa hayag na kasalanan. At huwag mong itulot na ako'y ay pagharian, mamuhay akong ganap na walang ng kapintasan. Ako'y lubos lalaya sa kuko ng kasalanan. Kaya maraming mga tao hindi nalaya sa kuko ng kasalanan dahil wala ang Diyos sa kanilang buhay na magpalaya sa kuko ng kasalanan, sa bangis ng kasalanan na dumaan sa kanilang buhay. Kaya ang sabi naman dito sa Isaiah chapter 54, ay ganito sinasabi sa Isaiah chapter 54
verse 17, ngunit mula ngayon ay wala nang sandatang gagamitin sa iyo at masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng tagumpay. Ito ang sinasabi ni Yahweh. Kaya kung isa tayong lingkod ng Diyos, kung sino man hamak sa atin ay ipagtagumpay tayo ng Diyos dahil ang ating pinaglingkuran ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang salita ay nakapagpaguho ng kuta ng dyablo. Kaya sabi dito sa ikalawang Korinto, ay ganito sinasabi sa ikalawang Korinto, chapter 10, ay ganito sinasabi, verse 4 to 5, ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at makapagpaguho ng mga kuta ng dyablo at hindi sandata ng sanlibutan. Sinisira ko ang mga maling pangatwiran. Sinusugpo ko ang lahat na nagmamataas laban sa Diyos at binibiyag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo Jesus. Nakita natin ang kanyang salita na kapagpaguho ng mga kuta ng dyablo. Makapangyarihan. Iyang sabi dito sa Hebreo chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na makabilang talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak ng buto, at nakataho sa iniisip ng tao. Nakataho sa mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtago sa Diyos. Lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo masusulit. Hallelujah! Kaya ang sabi naman dito, ganyan ang salita ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi sa ikalawang Timote, chapter 4 verse 5, kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, pagtiisan mo ang mga kahirapan na dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tuktin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ito ang isang tagapaglingkod ng Diyos. Kailangan matatag. Matatag. Sabi sa Tito, chapter 1, verse 9, kailangan matatag siyang maghawak ng tunay na aral upang ito'y maituro niya sa iba, maipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat. Kaya minsan marami tayo pinapakilala ng mga kamalian ng mga sumasalungat, mga maling aral at maling katuruan. Dahil yan ang nakasulat sa banal na aklat, kailangan sawayin sila, pagsabihan sila. Yang sabi naman dito sa ikalawang Korinto, ay ganito naman sinasabi sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 20, kaya ako'y sugo ni Kristo, parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo. Kaya ako'y sugo ni Kristo, parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo. Pag binasa ko ang salita ng Diyos, parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo. Parang Diyos na rin ang nagsasalita sa inyo dahil binasa ko ang salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa.
upang makapagsundo kayo sa Diyos, upang maipagkasundo kayo sa Diyos na ating Ama na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang sabi dito sa 1, sinabi naman sa 1 chapter 14, verse 15, kung inibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Kung inibig natin ang Diyos, tuparin natin ang kanyang mga utos. Dahil sabi sa verse 23, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama, at kami ay isa sa Kanya, mananahan sa Kanya. Itong sikrito, kung nais natin ibigin tayo ng Diyos, nais tayo ibigin ni Kristo Jesus, kung nais natin manahan sa atin ang Espiritu Santo, ibigin natin ang Kanyang salita. Bakit kailangan natin ibigin ang salita ng Diyos? Upang ibigin tayo ng Diyos. Dahil inibig natin ang Kanyang salita. Kaya maliwanag ang sabi sa 1 chapter 14 verse 23, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama, at ako ay mananahan sa Kanya, at ang Espiritu Santo mananahan sa Kanya. Kaya kung mananahan sa atin ang Espiritu Santo, kung inibig tayo ng Ama, kung inibig tayo ni Kristo Jesus, dahil inibig natin ang Kanyang salita, tiyak kung magkaroon ng rapture, tiyak kasama ka. Kasama ka sa rapture dahil inibig mo ang salita ng Diyos. Inibig ka ng Amang nasa langit. Inibig ka ni Kristo Jesus. At ang Espiritu Santo ay mananahan sa iyo. Kaya pag dumating ang rapture, tiyak, mapasama ka sa rapture. Itong sikrito ng kaligtasan. Itong sikrito ng buhay na walang hanggan. Ibigin mo ang salita ng Diyos. Upang ibigin ka ng Diyos. Ibigin mo ang salita ng Diyos upang ibigin ka ni Kristo Jesus. At ang Espiritu mananahan sa iyo. Kung sakaling mamatay ka na hindi mo na narating ang rapture, ay ganito mangyayari sa iyo. Hindi ka pabayaan ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa Roma chapter 8 verse 11, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siya muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namatay sa pamagitan ng Kanyang Espiritu nanaan sa inyo. Kaya kung nanaan sa atin ang Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos, muli tayo bubuhayin ng Diyos. Kaya ito ang sikrito, ibigin natin ang salita ng Diyos. Ito ang hinahanap ninyong kaligtasan sa inyong mga reliyon. Ibigin nyo ang salita ng Diyos. Tiyak, maligtas ka. Ibigin mo, sundin mo, at isabuhay ang salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay bigyan natin halaga. Bigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos dahil ito ang ating buhay. Binababalahan tayo at sinasabi ang mga hindi gusto ng Diyos upang maging ganap at tiyak ang ating kaligtasan buhat kay Kristo Jesus. Kaya ang sabi dito sa Gawa chapter 4 verse 12, ay ganito sinasabi, kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang Kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa Kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ngunit kung kanino-kaninong pangalan tayo lumalapit, tumatawag, ang pangalan ba tinatawag natin ay sigurado iligtas tayo.
Sigurado ba iligtas niya tayo? Napakaliwanag. Sa kanyang pangalan lamang ni Kristo Isos ang ating kaligtasan, kay Kristo lamang. Dahil ang sabi dito, ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaliwanag, kay Kristo lamang ang ating kaligtasan. Sa Kanya lamang ang ating ikaliligtas. Kailangan natin magpag-isa kay Kristo Isos upang magganap at tiyak ang ating kaligtasan. Dahil ang sabi dito sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala ng dating pagkatao, siya'y bago na. Kaya ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala ng dating pagkatao, siya'y bago na. Kaya maraming mga tao noong New Year nangako na magbago siya. Nangako siya na magbago siya. Itong tunay na pagbabago, makipag-isa kay Kristo Isos. Siya lamang ang makapagligtas sa atin. Siya lamang makapagbago sa atin. Dumaan ang New Year, tayo'y nangako na magbago. Ngunit hindi natin magagawa ito kung wala si Kristo sa ating buhay. Kailangan natin makikipag-isa kay Kristo Isos. Hindi ninyo alam, ang ating mga sakit ay espiritual, bunga ng pagsuway at paggawa ng kasalanan sa Diyos. Diyos lamang ang makapagaling sa ating mga sakit. Si Kristo lamang ang makapagpagaling sa atin, makagamot sa ating mga sakit na espiritual. Kailangan magamot ito ng salita ng Diyos upang muling lumakas ang ating espiritu at magkaroon ng signal sa Diyos. Dahil ang sabi sa Mateo chapter 4 verse 4, nasusulat hindi lamang sa pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Sa Kanya, sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Yang sabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 6 ay ganitong sinasabi, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Isos kung itinuturo mo sa mga kapatid ang tagubiling ito, at habang itinuturo mo ito, tinutulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual. Ang tunay na aral ang sinusunod mo. Ito ang tunay na aral ang ating sinusunod. Ito yung ating pagkain ng ating espiritu, ang salita ng Diyos. Sabi dito, kaya ikaw ay mabuting lingkod ni Kristo Isos kung itinuturo mo sa mga kapatid ang tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, tinutulutan mo rin ng iyong sarili ng pagkaing espiritual. Ang tunay na aral ang sinusunod mo. Kaya napakaliwanag. Kaya sabi naman sa verse 16, maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mo isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka
pati ang nakikinig sa iyo. Kaya ito'y patuloy kami nangangaral ng salita ng Diyos upang kami ay maligtas. Itong dahilan bakit kami patuloy nangangaral. Dahil nais namin maligtas. Dahil ang sabi dito, patuloy mo sa gawa mga bagay na ito upang maligtas ka. Pati ang nakikinig sa iyo, pati ang nakikinig, kung kanilang pakinggan at sundin ang salita ng Diyos, nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi sa Santiago chapter 1, verse 21, kaya talikdan ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masamang asal at buong pakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na nakatanim sa iyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Ang salita ng Diyos ang makapagliligtas sa atin. Yang sabi sa verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya lamang ninyo ang inyong sarili. Napakaliwanag. Dahil ang salita ng Diyos, ito ay maglilinis sa ating mga kasalanan. Kung ating pinapakinggan ang salita ng Diyos, kumakain ang ating espiritu ng pagkain espiritual, ang tunay na aral, ang ating sinusunod. Kaya ang sabi sa 1 chapter 15, verse 3, nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Nalinis na tayo. Nililinis tayo sa ating kasalanan dahil inayag ng Diyos ang ating mga kasalanan upang pag marinig natin. Ganon din ako noon. Narinig kong salita ng Diyos na ayag ang aking mga kasalanan, kaya ito'y pinagsisihan ko at hiningan ko ng tawad sa Diyos. Kaya nililinis tayo ng kanyang salita. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Tayo ay nilinis ng salita ng Diyos. Tayo ay nalinis ng dugo ni Kristo Jesus na nag-agos sa krus ng Kalbaryo. Pinili tayo ng kanyang dugo na nag-agos sa krus ng Kalbaryo. Tinubos tayo ng kanyang dugo. Siya ay nagdusa doon. Siya ay nagpasan ng cross, sinuntok, sinipa, linatigo, dinuraan sa mukha, at kinutyaan, pinahiya, at sinampali, pinako sa cross ang kanyang kamay upang iligtas ka, upang iligtas kayo, upang iligtas tayo. Kaya maliwanag ang sabi dito sa unang Korinto. Unang Korinto chapter 6 ay ganito ang sinasabi. Verse 9, ay ganito ang sinasabi. Unang Korinto chapter 6 verse 19. Hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo at na sa inyo ay tinanggap mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo ng malaking halaga. Kaya gamitin ninyo inyong katawan upang parangalan ang Diyos. Binili tayo ng malaking halaga. Binili tayo ng dugo ni Kristo na nag-agos sa krus ng Kalbaryo upang maligtas tayo. Upang iligtas tayo, pinili tayo ng kanyang dugo na nag-agos sa krus ng Kalbaryo upang iligtas tayo. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Kaya kailangan parangalan natin ang Diyos o pasalamatan man. Ngunit maraming mga tao ngayon, hindi nila pinarangalan ang Diyos o pinasalamatan man. Ang sabi dito sa Roma, ay ganitong sabi sa Roma chapter 1 verse 21,
kahit nakilala nila ang Diyos, siya di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip nag-aaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nilang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan. At sambahin ng mga taong may kamatayan. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila ang nilalang kaysa lumalang. Kaya dapat nating sambahin ang lumalang, ang Diyos na lumalang sa atin. Huwag tayo tumulad sa kanila dahil tayo ay mga iniligtas ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat maging katulad nila dahil tayo iniligtas ng Diyos. Kaya dahil ang sabi dito sa Tesalonica chapter 5 verse 10 ay ganito, pasalamatan ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Kaya kung mga sagana naman dumating sa atin, magpasalamat tayo sa Diyos. Kung sakali naman mayroon tayong mga problema, kapigatian, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Bakit kailangan pa rin natin magpasalamat? Kahit anong bigat ng mga problema, ay buhay pa rin tayo. Binigyan pa rin tayo ng pag-asa, mabuhay. Kaya magpasalamat sa Diyos. Kaya ang sabi dito, sa mga awit ay ganito. Awit chapter 107 ay ganito sinasabi naman sa mga awit. Sabi dito, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, wagas ang pag-ibig at nanatili siya sa atin. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayan magpuri, yaman na nangaligtas sa tulong ni Yahweh. Kaya naligtas na tayo. Kahit naghihirap ang ating buhay, iniligtas tayo ng Diyos. Tinubos tayo ng kanyang dugo na nag-agos sa cross ng Kalbaryo. Iniligtas tayo ng kanyang dugo na nag-agos sa krus ng Kalbaryo. Maraming mga tao iniligtas sa bingit ng kamatayan, sa sakit at karamdaman, iniligtas ng Diyos. Maraming mga tao iniligtas sa kahirapan. Dati mahirap siya, ngayon mayaman na. Dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Dati naghirap siya pagpaaral sa mga anak niya. Ngayon nakatapos sa mga anak niya. Profesional na, malaki ng sahod. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Ito'y bunga ng ating mga paghihirap at sa tulong ng Diyos. Dahil kahit anong gagawin mong paghihirap, kung hindi ka tulungan ng Diyos, wala kang magagawa. Kung hindi bigyan ng Diyos ng hangin ang ilong mo, wala kang magagawa. Kaya lahat ng ating pagsisikap ay kasama natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ay lagi nagbibigay sa atin ng lakas ng katawan, nagbibigay ng hangin sa ating ilong, kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo ay sumusuway sa Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya maraming mga tao namatay. 2022, wala nang hangin ang kanilang ilong. 2023, wala nang hangin ang kanilang ilong. 2024, wala nang hangin ang kanilang ilong. Hindi na sila nakarating sa 2025. Kaya mapalad tayo, nakarating tayo sa 2025.
Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Maraming mga malaking ang katawan, mga matso, guwapito, maraming pira, ngunit hindi nakarating sa 2025. Kaya mapalad tayo, pinagpala tayo, dahil 2025 ay mayroon pang hangin ang ating ilong. Kaya dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Dapat naman sa isang linggo, sa 7 araw ginawa ng Diyos, nagtrabaho tayo ng 6 na araw, dapat alalahanin naman natin ang Diyos. Ibigay natin ang Diyos ang ika-7 araw, ibigay natin sa Diyos. Magsimba naman tayo. Dahil sa ating pagsimba, marami tayong matutunan sa simbahan. Dahil ang simbahan ay isang paaralan lamang. Tinuturo sa atin kung paano sumunod sa Diyos, kung paano tayo maligtas. Tinuturo sa atin na umiwas sa paggawa ng kasalanan dahil doon tayo mapapahamak. Kaya ang simbahan ay isang hospital. Dito niriyab ang mga makasalanan. May mga sakit espiritual. Tulad namin noon, simba kami ng simba. Kami isang makasalanan. Gumaling ang aming mga sakit espiritual. At natuto kami, naturuan kami kung paano sumunod sa Diyos, kung paano kilalanin ang Diyos, kung malaman namin kung paano tayo maligtas at kung paano naman tayo mapahamak. Kaya may freedom tayo. Ang Diyos hindi namimilit kung ano ang sundin natin. Susunod pa tayo sa Kanya upang maligtas tayo o kaya gagawa tayo ng kasalanan upang mapahamak tayo. Ito ang dahilan bakit maraming naligtas dahil sumusunod sa Diyos at marami naman napahamak dahil sumusuway at gumagawa ng kasalanan sa Diyos. Ang lahat nakikinig sa salita ng Diyos ay nililinis ng Diyos. Nililinis siya. Ang kanyang mga kasalanan, nililinis siya. Ang sabi sa 1 chapter 15 verse 3, nilinis na kayo ng kanyang dugo. Nalinis na kayo ng kanyang salita na inyong narinig. Tulad na yung nito ng isang aroon. Nilinis siya ng kanyang mga sakit. Kitungin. Isa siyang kitungin. Ngunit lumapit siya kay Jesus. Pinagaling siya ni Jesus. 10 aroon. Pinagaling ni Jesus, ngunit isa lamang ang bumalik kay Jesus at magpasalamat sa Diyos. Isa lamang, dahil ang sabi dito sa Lucas chapter 11, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang pumasok siya sa isang nayon, siyang sinalubong siya ng mga 10 kitungin. Tumigil sila at malayo-layo at umiyaw na ng Isos, Panginoon, mapag kayo sa akin. Mapag kayo sa amin. Na makita sila, ay sinabi niya, magaling na kayo, pinagaling na kayo ng inyong panampalataya. Kaya sabi sa verse 15, nang mapuna ng isa, siya ay magaling na. Nagbalik siya at sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagpapasalamat. Tayo ba nagpapasalamat sa Diyos na tayo ay pinagaling sa ating mga sakit at karamdaman? Tayo inahon sa kahirapan. Nagpapasalamat ba tayo sa Diyos tulad ng isang kitungin, isang aruon? Nagbalik at nagpapasalamat sa Diyos. At ang siyam na kitungin, siyam na aruon, hindi man lang
nakaalala ng kabutihan ng Diyos kung paano sila pinagaling. Isa ba tayo sa taong aroon, kitungin, na nagbalik sa Diyos at nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri sa Diyos, o tulad tayo sa limang kitungin, limang aroon, na hindi malang marunong lumingon sa Diyos at magpasalamat sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang mga gawa, sa kanyang ginawa, kung paano sila pinagaling. Isa ba tayo sa siyam na kitungin? Alalahanin natin, mahal tayo ng Diyos. Nilinis tayo ng kanyang abag at awa. Kaya maraming mga tao dapat magpasalamat sa Diyos. Kung noon nakaraan na taon, hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos. Ngunit ngayon, 2025, marunong na tayo magpasalamat sa Diyos. Ibainan natin kung tayo noon ay isang balasuba sa harapan ng Diyos. 2025 na, hindi na. Marunong na tayo magpasalamat sa Diyos. Alalahanin mo, iniligtas ka na ng Diyos sa iba't ibang karamdaman. Niligtas ang mga anak mo sa masakit at karamdaman. Iniligtas mga apo mo. Inaon ka sa kahirapan. Kaya dapat magpasalamat sa Diyos. Kailangan natin magpasalamat sa Diyos. Isa tayong buhay. Ngayon, nakaabot tayo ng 2025. Tayo ay binigyan pa rin ng Diyos ng hangin ang ating ilong. Kaya magpasalamat sa Diyos. Sisigaw ng pasalamat sa Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Kung hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos, tayo ay nagkasala sa Diyos. Tulad tayo ng mga karamihan na isang balasuba sa harapan ng Diyos. Kaya ang maliwanag ang sabi sa Roma chapter 1, verse 21, ay ganito sinasabi, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip nag-aaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Tayo ay niligtas ng Diyos. Dapat marunong tayo magpasalamat sa Diyos. Hindi katulad nang kilala natin ang presidente. Ngunit maraming mga tao kilala natin ang presidente. Ngunit kilala ba tayo ng presidente? Kilala ba tayo? Ngunit alalahanin mo, ang Diyos ay kilala ka niya. Kilala ka ng Diyos. Kaya dapat pasalamatan mo ang Diyos. Maraming mga tao hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Kaya maliwanag ang sabi sa Roma chapter 1 verse 21, kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pasalamatan man. Hindi nila pinarangalan ni pasalamatan man. Mabuti pa si Satanas ay na binigyan natin ng karangalan sa pamagitan ng paggawa ng kasalanan, sa pamagitan ng pagsuway sa Diyos. Nakita natin, kaya maliwanag ang sabi sa Roma chapter 1 verse 21, kahit kilala nila ang Diyos, siya din nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Dahil kung nagpapasalamat tayo sa Diyos, ang Diyos ay natutuwa sa atin. Minamasdan tayo ng Diyos, siya ay nagagalak sa atin, natutuwa sa atin. Kaya sa pagising natin, sabihin natin, thank you Lord. Sa muli kong nakita ang liwanag ng daigdig. Salamat o Diyos sa buhay
na dinagdag mo sa akin sa araw na ito. Kung kumain ka naman, magpasalamat ka rin sa Diyos dahil ang Diyos ay nag-provide ng pagkain mo. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Bawat kumain tayo, thank you Lord sa biyaya mo, sa pagkain. Kailangan 2025, marunong tayo magpasalamat sa Diyos. Huwag tayo magmalaki dahil sa ating kayamanan. Sabi nila, kayamanan ako, ang kayamanan, ako may gawa nito. Sa akin ito, paghirap. Totoo naman, dahil sa paghirap mo, nagkaroon ka ng kayamanan, ngunit alalahanin mo, binigyan ng Diyos ang hangin ng ilong mo upang mabuhay ka. Kung ikaw lang hindi mo kayang mabuhay, kung hindi bigyan ng hangin ang ilong mo, buhay ka pa kaya? Hindi bigyan ng hangin ang ilong mo, buhay ka pa kaya? Kaya maliwanag sabi sa Mateo, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. Maraming mga tao ngayon, nakikita mo nangyari sa California, mga bilyonaryo doon, hindi siya marunong magpasalamat sa Diyos. Ang sabi nila, mga bilyonaryo sila, wala ang Diyos daw sa kanila. Ang syudad na walang Diyos, sabi nila, hindi nila kinikilala ang Diyos. At nilapastangan nila, sinabi nila zero ang Diyos sa California. Ano nangyari ngayon? Dahil hindi nila kinilala ang Diyos, kaya lumabas ang galit ng Diyos sa kanila. Pinupok sila. Dahil kita mo kahit bilyonaryo sila, mga bilyonaryo nakatira doon, sobrayan sila matataas. Hindi na nila kinikilala ang Diyos. Bilyonaryo sila mula sa pagkabata hanggang lumaki. Ganon din ang kanilang mga anak, mga apo. Kaya hindi na nila kinikilala ang Diyos. Kaya ano nangyari sa kanila? Tinupok sila ng Diyos. Kaya huwag tayo tumulad sa kanila. Kaya ang sabi dito, wala tayong magagawa kapag ang Diyos kinalaban natin. Akala mo pagbuhay ka, parang may magagawa ka pa, pero pag namatay ka na, doon mo malalaman ang tunay na kalagayan mo, na wala kang magagawa sa Diyos kung wala ang Diyos sa iyong buhay. Kaya marami ngayon mga tao, kahit hindi na mayaman, hindi bilyonaryo, parang feeling nila, ganun rin ang kanilang naramdaman. Kaya ang sabi dito sa Timothy, sabi sa unang Timothy chapter 6, verse 9, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay naulog sa tukso at nabibitag ng masamang hangarin, nagtutulak sa kanila sa kapahamakan. Kaya maraming may pira na papahamak dahil ang kanilang ginagawa ay hindi nakalooban ng Diyos. Ang sabi sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng kasamaan. Dahil sa pag-angat ng makamalang salapi, may mga nalalayo sa panampalataya at nasasadlak sa paghirap ng kalooban. Kahit Kristiyano na, alam niya ang mga bagay na ito, ngunit nadaig pa rin siya ng kanyang laman. Kaya ang sabi ng Diyos, mamuhay ka sa pamagitan na espiritual na pamumuhay upang matalo mo ang laman. Mamuhay ka. Kaya ang sabi dito sa Roma, kahit kilala nila ang Diyos, hindi nila pinarangalan ng Diyos o ni pinasalamatan man ang Diyos.
Bagkus ang ibang tao doon sa California, inalipusta nila ang Diyos. Nilapastangan nila ang Diyos. Kaya ano nangyari sa kanila? Sabihin pa nila na ang syudad na ito'y walang Diyos. O ngayon, wala nga silang Diyos dahil nasunog sila. Dahil kung may Diyos sila, hindi sila pabayaan ng Diyos na masunog. Maraming mga tao ngayon nagmamalaki sa Diyos. Dahil mapira, akala mo walang siyang kamatayan. Hala, bisyo, inom. Kaya namatay maaga sa sakit. Kaya kailangan mamuhay tayo tulad ng isang matalino at hindi tulad ng mangmang. Ang sabi dito sa Episo chapter 4 verse 15, kaya mag-ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng isang matalino at di tulad ng isang mangmang, sapagkat masamang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Ang sabi sa verse 17, huwag kayong hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi sa verse 10, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya binabalaan tayo ng Diyos. Kaya ingatan ninyo kung paano mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng isang matalino at tulad ng isang mangmang, sapagkat masamang takbo ng daigdig. Masama ngayon. Hindi tulad ng iba, kahit kilala nila ang Diyos, hindi nila pinarangalan o pinasalamatan man. Bakit kailangan mamuhay tayo tulad isang matalino? Dahil papunta na tayo sa katapusan ng daigdig. Sa atin, generasyon, ang pagbalik ni Kristo Isos. Kaya kailangan maghanda tayo. Kaya marami ngayon, dumating noon ang COVID-19. Maraming namatay. Ang sabi naman, maraming namatay noon. Ang sabi ng insya ng gobyerno, climate change. Ngunit, kung pag-aaralan mo ito sa banal na aklat, ito isang tanda ng pagbabalik ni Kristo Isos. Maraming mga lindol dumaan. Marami ang namatay. Sabi naman ng insya ng gobyerno, climate change. Tama naman. Ngunit ang katotohanan, ito isang tanda ng pagbabalik ni Kristo. Maraming mga kalamidad lumabas. COVID-19, lindol, mabagyo at baha. Marami ang namatay. Sabi nila climate change. Totoo naman, nagbabago ang panahon dahil ito'y aura ng kapamakan na darating sa atin. Ito isang paalala sa atin na mabalik loob sa Diyos, kilalanin ang Diyos. Dumating mga bagyo at baha, maraming namatay. Tingnan mo mga disyerto, naging baha doon sa disyerto. Tingnan mo naman, sa lagi may tubig, tuyo. Tuyo ang mga lupa. Tingnan mo, abnormal na ang takbo ng panahon. Kaya sa mga bagyo maraming namatay. Heatwave, maraming namatay. Sa iba't ibang bansa, maraming namatay. Mga sunog, maraming mga sunog na kagubatan, marami ang namatay. Lalo na ngayon sa Los Angeles, sa California, nilapastangan nila ang Diyos. Kaya sinunog ng Diyos ang kanilang mga bahay. Dahil mayabang sila, mga milyonaryo sila, bilyonaryo. Mga bilyonaryo ng mga tao doon, hindi na nila kinikilala ang Diyos. Ano nangyari sa kanila? Binigyan sila ng babala ng Diyos. Pasalamat sila, buhay pa sila. Iyon ang panahon ng kanilang mabulay-bulay nila. Kahit anong yaman nila, wala silang magagawa kung wala ang Diyos.
hindi nila kayang naprotektahan. Hindi nila naprotektahan ang kanilang ari-arian, nasunog lahat. Ganyan din nangyari sa Sodoma at Gomora dahil sila ay nilapastangan nilang Diyos. Sinunog ng Diyos ang syudad ng Sodoma at Gomora. Ganyan din ang nangyari sa California. Parang Sodoma at Gomora. Maraming namatay. At ngayon, maraming gira sa iba't ibang bansa. At sa atin, balita para magkagira din. Kaya pinahanda tayo. Ang mga gira ito ay isang palatandaan ng pagbalik ni Kristo. Malapit na bumalik. Nakahanda ka na ba? Nakahanda ka na ba kung sakaling bumalik si Kristo Jesus? Ang sabi sa Hebrews chapter 9 verse 28, siya'y muling babalik upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Siya'y muling babalik upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya ang sabi dito sa Efeso chapter 5 verse 15, kaya ingatan ninyo kung paano mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng isang matalino at hindi tulad ng isang mangmang. Tingnan nyo ang kabilang buhay. Doon ang buhay na walang hanggan. Ang buhay sa lupa ay panandalian lamang. Hindi itong tunay na buhay natin. Ang tunay na buhay natin doon sa kabilang buhay. Ang tunay na buhay natin, dapat kilala natin ang tunay na buhay natin. Doon pag namatay tayo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Manirahan ka ba sa langit o sa impyerno ng pagdurusa? Dalawa lang ating pupuntahan. Kaya huwag tayo tulad ng mga tao doon sa California na hindi nila kinikilala ang Diyos dahil sa kanilang pagmataas sa Diyos. Kaya maliwanag ang sabi sa Roma chapter 1 ay ganito, verse 21, kahit nakilala nila ang Diyos, siya din nila pinarangalan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man. Salit naghahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Nagyayabang sila sa Diyos. Inalapusta nila ang Diyos. Dahil sila ay mga bilyonaryo, akala mo sila ay Diyos. Magawa mo yan sa kapwa mo. Ngunit may tandaan natin, mayroon tayong kamatayan. Paano pag namatay tayo? Saan tayo pupunta? Langit ba o impyerno? Kaya marami ngayon nasagana sa pira, nakalimutan nila ang Diyos. Kaya ngayon nagdurusa sila sa kabilang buhay. Ngunit tayo buhay pa. Malaki pa ang tsansa. Niayos natin ating sarili sa harapan ng Diyos. Kaya mag-practice tayo sa pagpasalamat sa Diyos. Dahil 2025 ay may hangin pa ang ating ilong, di tulad ng iba. 2024, hindi na sila nakarating ng 2025. Wala nang hangin ang kanilang ilong. Sino ang nagbibigay ng hangin sa ilong natin? Ang Diyos. Kung hindi bigyan ng Diyos ang hangin ang ilong natin, tiyak isa na tayong malamig na bangkay. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na siya na nagdagdag ng ating buhay sa bawat araw, sa bawat taon. Binubuhay tayo upang maalagaan natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak, ang ating mga apo. Matulungan natin sila. Kailangan natin magpasalamat sa Diyos tulad ng isang aruon. Tulad ng isang kitungin na pinagaling ni Jesus. Siya ay nagbalik kay Jesus at nagpapasalamat sa Diyos. Nagbalik siya at nagpapasalamat sa Diyos.
Dahil ang sabi dito sa Lucas chapter 17, verse 15, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siya, sumisigaw ng papuri sa Diyos, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus, nagpapasalamat sa Diyos. Dapat tayo'y magpapasalamat lagi sa Diyos. Dahil kung tayo lagi nagpapasalamat sa Diyos, ang Diyos ay natutuwa sa atin. Ang Diyos ay nalulugod sa atin. Kinakilala natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kinikilala niya ang ating ginagawa sa pagpasalamat sa Kanya. Ito isang pagpaligaya sa Diyos upang mapasaya natin sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sa pamagitan ng pagpasalamat natin, ang Diyos ay natutuwa sa atin. Pinasaya natin ang Diyos. Hindi puro paggawa ng kasalanan, hindi puro pagsuway sa Diyos. Ang Diyos ay nalulungkot, naiinis sa atin, napupuot sa atin. Kaya dapat lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Lagi tayong magpasalamat sa Diyos ng buong puso. Maraming mga tao hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Hindi mo alam. Yan ang ikatuwa ng Diyos sa iyong buhay. Dahil marunong ka kumikilala sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya sabi naman dito sa Colossus chapter 2, verse 6 ay ganito, yaman tinanggap ninyo ang Panginoong Jesucristo, mamuhay kayo parang karapat-dapat sa Kanya. Sa paraang karapat-dapat sa Kanya mamuhay kayo. Yaman tinanggap ninyo ang Panginoong Jesucristo, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Ang sabi sa verse 7, manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa panampalataya. Ituro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Kaya ito ating tinuturo sa inyo na lagi kayo magpasalamat sa Diyos. Diyos ng ating buhay. Ang sabi sa Pilipos chapter 2 verse 10 ay ganito naman sinasabi sa Pilipos chapter 2 verse 10, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa sa kakayahan isagawa ang Kanyang kalooban. Gawin ninyo ito, ang lahat ng bagay na walang tutol at pagtatalo, upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbing kayong ilaw sa kanila tulad ng tala nagniningning sa mga kalangitan. Hallelujah! Kaya kailangan natin magpasalamat sa Diyos. Tulad ni David, siya ay nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri sa Diyos. Si David, siya ay nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat. Si David, nakita natin, dahil sa kanyang pagpupuri at pagpasalamat sa Diyos, si David ay nasa puso ng Diyos at kinalulugdan ng Diyos. Tingnan mo, ang sabi dito sa ikalawang Samuel ay ganito sinasabi, ang kwento ni David. Sinabi, dito nakasulat sa ikalawang Samuel. Ikalawang Samuel chapter 6 verse 16. Nang sila'y papasok na sa lungsod, si David nooy naglundag-lundag, nagsasayaw at
nadungawan ito ni Mikol, anak ni Saul. Hindi niya ikatuwa. Tayong mga iniligtas ng Diyos, naglundag-lundag ba tayo sa Diyos? Nagsasayaw. O tulad tayo ni Mikol, na anak ni Haring Saul, na hindi siya natutuwa. Maraming mga Kristiyano sa simbahan, dahil sa pagpupuri sa Diyos, naglundag-lundag, sumasayaw, natutuwa, nagagalak sa harapan ng Diyos dahil sila iniligtas ng Diyos. Ngunit napansin sila ng mga marites na hindi maka-Diyos. Sabi nila, ano ba mga tao yan? Mga baliw! Hallelujah! Hallelujah! Ibig sabihin naman ng hallelujah, purihin ng Diyos, dayawon ng Diyos. Kaya hindi tayo tulad ni Mikol, na isang balasuba sa harapan ng Diyos. Dapat maging katulad tayo ni David. Laging nagpupuri sa Diyos, naglulundag, nagsasayaw. Sabi sa verse 20, pag-uwi ni David upang kumustahin ang kanyang sambayanan, sinalubong siya ng kanyang asawa na si Mikol, na anak ni Haring Saul. Binati niya si David ng ganito, dakilang araw, ito na ang hari ng Israel na parang baliw, nagsasayaw sa harapan ng mga alipin na babae at sa kanyang mga tauhan. Ang sabi sa verse 21, sumagot si David, ginawa ko yan sa harapan ni Yahweh, sa harapan ng Diyos, dahil sa laki ng kagalakan, salip ng iyong amang at kanyang sambayanan, ako ang ipinili niya upang mamahala sa Israel. Patuloy ko akong magsasayaw upang parangalan ang Diyos na si Yahweh. At gagawa pa ako na mas masaol dito sa tingin mo. Hamak ako dahil sa aking ginawa. Ngunit sa paningin ng mga babaeng iyon at ng mga tao ay marangal ako. Marangal ako sa harapan ng Diyos ang aking ginagawa. Nakita natin, pinaglalaban ni David ang kanyang panampalataya sa Diyos. Dahil ginawa niya ito, nagpupuri sa Diyos at pinapakailaman siya ng kanyang asawa. Isa ba tayo tulad ni Mikol na nakikialam sa mga tao na nagpupuri sa Diyos? O tulad tayo ni David na sinusuyan ng mga tao na marites? Kaya ano nangyari kay Mikol? Dahil ang sabi dito, ang sabi naman sa Marcos ay ganito, dahil sa kanya pagsuya kay David, hindi niya alam, Espiritu ng Diyos ang nagdadala kay David. Sinuyaan niya. Kaya ang sabi sa Marcos chapter 3 verse 28, tandaan ninyo ito, maaaring ipagpatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino man umalait sa Espiritu Santo ay hindi mapatawad ang kanyang kasalanan at hindi mapapawi kailanman. Hindi alam ni Mikol na ang Espiritu Santo ang nilapastangan niya, hindi si David. Tulad ng mga mangangaral, kung ang mangangaral naman nating ganunin, hindi yan ang tao na yan ang ating nilapastangan, kundi ang Diyos. Dahil ang sabi dito sa unang Tesalonica chapter 4 verse 8, kaya ang sino man umahamak sa aral na ito ay umahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Diyos nagkaloob sa atin ng Espiritu Santo upang maghirap, magpagal sa lugar na ito, upang ipangaral ang kanyang salita na wala tayong sahod, sariling gastos, upang maparangalan natin ang Diyos. Kaya hindi tayo ang hinahamak ng tao, kundi ang Diyos. Kaya nagkaroon sila ng kasalanan na walang kapatawaran.
Ngayon, hinamak ni Mikol si Haring David. Ano nangyari kay Mikol na asawa niya? Siya ay namatay. Hindi siya nagkaanak. Hanggat siya ay namatay, isa siyang baog. Dahil lang hinamak niya ang Espiritu ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo, hindi tayo tulad ni Mikol, na hindi natin alam ang ating ginagawa. Kaya lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Alalahanin mo ang utang mo. May utang tayo sa Diyos. May utang tayo na dapat nating bayaran sa Diyos sa pamagitan ng pagpasalamat sa Diyos. Kung ilang taon ka na, iyon ang taon na utang mo sa Diyos. Iyon ang mga taon na dapat mong bigyan ng Diyos ng karangalan, pasalamatan. Dahil kung ilang taon ka, yan ang taon na binibigyan ng Diyos ang hangin ng ilong mo upang mabuhay ka. Alalahanin mo ang Diyos na tunay nagmamahal sa iyo. Laging may hangin ang ilong mo. Dahil kung wala ng hangin ang ating ilong, tiyak isa na tayong malamig na bangkay. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. 2025, mayroon pang hangin ang ating ilong. Dapat lagi tayo ugaliin natin magpasalamat sa Diyos upang matuwa ang Diyos sa ating buhay. Marunong tayo tumingin ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Yang sabi dito naman sa mga awit, sabi dito sa mga awit chapter 68 ay ganito ang sinasabi sa atin ng Diyos. Awit chapter 68 verse 19 ay ganito sinasabi, purihin ang Panginoong ang Diyos nating tagapagligtas. Purihin ang Panginoon ang Diyos nating tagapagligtas. Tayo ba nagpupuri sa Diyos? Nagpapasalamat? Purihin ang Panginoong Diyos nating tagapagligtas at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang sabi sa verse 20, ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Si Yahweh ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayan, hinahango tayo agad, tayo ay kanyang iniligtas. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Ilang beses tayo na-disgrasya, napapahamak. Dapat magpuri tayo sa Panginoon. Tulad ng kitongin na ito, nang aroon, siya'y bumalik sa Diyos at nagpapasalamat sa Diyos. Dapat ikaw ay marunong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Ngunit maraming mga tao hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Bagkus, ito'y inalapusta nilang Diyos. Kinakantyawan ng Diyos. Sinusuyan tulad ng mga tao doon sa California. Kaya ano nangyari sa kanila? Dahil wala silang Diyos. May nagligtas ba sa kanilang bahay? Wala. Pinabayaan sila ng Diyos. Kaya dapat purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin siya. At palagahan ang kanyang salita. Dahil ang sabi sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 19, huwag ninyong adlangan ang Espiritu Santo. Ang sabi sa verse 20, huwag ninyong hamakin ang anumang payag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng kasamaan. Bakit pinapalayo tayo ng Diyos? Dahil hindi tayo iligtas ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ito lang ating mensahe sa inyo para may malaman kayo
may mapulot kayo upang marunong kayo magpasalamat sa Diyos. Purihin ang Diyos, nagbibigay ng hangin sa ating ilong. Purihin ang Diyos, Diyos ng ating buhay. Hallelujah! Alam naman natin ang sanlibutan na ito ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Kaya mapalad kayo, nakarinig kayo ng salita ng Diyos. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Ito ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kaya darating ang araw, pag namatay tayo, harap tayo sa hukuman ni Kristo. Kung ano ang ginawa mo sa Diyos, kung paano mo nilapastangan ng Diyos. Tulad sa California, nilapastangan nila ang Diyos. Kaya maraming mga tao mapapahamak din. Hindi rin tatagal ang buhay nila. Ang Diyos, ang kanilang hinahamak, ang Diyos ang kanilang nilalait. Tulad ng mga sa California, mga tao doon, napahamak. Kaya tayo, kung wala ang Diyos sa ating buhay, pwede tayong mamatay, madisgrasya. Pero pagtulog natin, pwede tayo hindi magising. Sa pagkain natin, mabulunan tayo, mamatay tayo. Kung ang Diyos ang ating kalaban, kung ang Diyos ang ating kinukontra, sigurado, ang sumpa ay nasa iyo. Tulad sa California, ang mga tao ay sinumpa ng Diyos. Dahil nilapastangan nila ang Diyos, hindi nila pinalagan ang salita ng Diyos. Kaya maraming mga tao, hindi matatagal ang buhay, may stroke, kung ano-ano ang mga marating nila. Pag Diyos ang ating kinalaban, ang Diyos ang ating nilapastangan. Kaya purihin natin ang Diyos sa mga tao na kumikilala sa Diyos. Purihin natin upang ang Diyos ay matuwa sa atin. Hallelujah! Ito na aking mensahe. Purihin ang Diyos. Sana may napulot kayong aral sa ating mensahe. Ito'y para sa ating ikabuti. Hindi ito isang reliyon, kundi ito isang relasyon sa Diyos. Kung paano tayo may pagrelasyon sa Diyos. Ang reliyon, hindi yan makapagligtas sa atin. Ang relasyon natin sa Diyos ang makapagligtas sa atin. Kung ano ang sa ating puso. Ang sa puso ba natin ay sa Diyos o ayaw sa Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Diyos ng kalangitan. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah!